Hi, Assalamualaikum and welcome again sa ating YouTube channel. So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa ating credit card sa BPI. So, kung gusto nyo mag-apply ng credit card sa BPI, merong mga paraan para mas mabilis tayo ma-approve or di kaya kahit hindi tayo mag-apply, so pwede tayo makakuha ng credit card sa BPI. So ano nga ba yung kagandahan ng credit card? So kung meron kang credit card, for example, may gusto kang bilhin na item, tapos hindi magkasya yung pera mo or di kaya hindi pa katapusan, so hindi mo mabili yung gusto mong bilhin na item. So kung meron kang credit card, so pwede mo siya i-swipe, pwede ka magbili ng gusto mong item. Tapos babayaran mo siya within or after 1 month. So basta hindi ka lang susobra dun sa due date mo, so wala kang charge. So hindi ka magkakaroon ng charge. Kung for example, yung item is nagkakahalaga ng 10,000, so 10,000 pa rin yung babayaran mo pagdating ng due date mo. Basta hindi ka lang lalagpas dun sa due date mo, so hindi ka mapapatawan ng charge. So, ganun kahalaga yung credit card. Kung meron kang business, mas maganda na meron kang credit card kasi magagamit mo ito sa iyong business. So, yun na nga, based on my experience, nagkaroon ako ng credit card noong 2019. So, actually, hindi ko siya gi-applyan. Si BPI yung nag-offer sa akin na kumuha ng credit card kasi pag for example napapansin nila na merong monthly na pumapasok sa inyong savings account. So by the way pala, dapat meron kang savings account sa BPI bago ka magkaroon ng credit card. So sa akin, based on my experience, yun na nga, meron akong savings account sa BPI and then nagsisave ako dun ng pera kahit pa konti-konti lang. So nakikita ni BPI ngayon na monitor nila na merong pumapasok na pera sa akin every month dun sa aking savings account. So that's the time na for example matagal na yung pagsisave mo ng pera. So ngayon mag-o-offer ngayon si BPI sa iyo ng credit card kasi alam niya na makakabayad ka kahit for example bibili ka ng mga item gamit ang credit card mo. So alam ni BPI na makakabayad ka. So, for me, mas madali ma-approve or mas madali kang makakakuha ng credit card kapag, for example, yung savings account mo is nilalagyan mo ng pera every month, kahit pa konti-konti lang, at least nakikita nila na merong pumapasok sa'yo every month. So, pag in-applyan mo kasi siya, mahirap din siya applyan kasi merong mga requirements. Mas maganda na si BPI mismo yung mag-offer sa'yo na kumuha ng credit card kasi sigurado talaga na makakakuha ka ng credit card. So yun lang yung payo ko sa mga gustong kumuha ng credit card. So mas maigi mag-open muna kayo ng savings account sa BPI and then monthly lagyan nyo ng pera kahit pa konti-konti lang, at least ma-monitor nila na may pumapasok sa inyo. And that's the time na bibigyan kayo ng offer ni BPI na magkaroon ngayon ng credit card. Actually, meron pang mga ibang credit card, hindi lang itong BPI Rewards. Meron silang mga iba't ibang uri ng credit card. So, ito yung in-offer nila sa akin. So, ito yung kinuha ko. So, ito is magkakaroon ka dito ng, for example, 55,000 na pwede mong gamitin kahit anong oras. Kahit sa hospitalization, pwede natin siya gamitin. So, for example, pag nagtagal and then maganda yung pagbabayad mo or hindi delay yung pagbabayad mo ng mga credits mo. So, that's the time na bibigyan kanila ng another offer. For example, 55,000 yung allowable amount na pwede mong gamitin sa inyong credit card. So, pwede nilang gawin yan 200,000, 250,000. Nakadepende yan kung gaano ka ka-loyal dun sa pagbabayad mo ng inyong credits sa BPI, okay? So, I hope nakatulong ito sa inyo. Thanks for watching and don't forget to subscribe to Amer TV for the latest videos na aking i-upload. Sukran and wassalam.